May mga kasunod na malayo. Mga sa Mindanao at sa Bisaya. Salamat po sa kumpensya. Salamat sa inyong presensya. Lang tayo mahalaga sa Bisaya. Amen. Thank you for coming, Brother Ryan from Pakistan, and also Brother Harry from West Virginia. Lagi na sinasabi, almost heaven. Almost heaven. Kung muna niya siya may katawag na itong araw, West Virginia, almost heaven. Lagi na sinasabi. Salamat sa Panginoon. Wala ayaw sa Panginoon sa pagkakawagin ng karamdaman, 5 araw na yung buko. Itong teksto, imarata po sa, yan ang ating teksto, tema, 525 na ito. Natin ko ngayon. Mga lalaki, hindi yung asawa, gaya ng Kristo, na umibig sa iglesia, at binigay ng sarili dahil sa kanya. Ano tayo sa Panginoon? Ano tayo gagawin mo sa parang? Dahil ito lang, patila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagagarap po ang mga puso ng Panginoon na huli ay magkasama-sama kaming magkakapatid mula sa galing pa sa Mindanao, sa Bisaya, at maging sa mga karating lugar ng gusto ng Panginoon. Salamat sa presensya ng bawat isa. Namin po makasama ang aming mga kapatid at maging yung mga kapatid namin na nanggaling pa sa ibang bansa ng Panginoon. Salamat sa presensya ng bawat isa namin pong nadadaba at amin pong pinasasalamat ng Panginoon na mayroong mga ganitong pagkakatid ng Panginoon. Sa amin pong pag-aaral ng mga salita, amin pong hinihingi Panginoon na samahan mo kami o kumilos sa puso ng bawat isa na nangangailangan ng Panginoon. Dahil ibig mo ng bawat isa ay magpagpala sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya kumilos ka po sa bawat isa na nandito, Panginoon. Pagpapahadlangan ang pangangailangan nila, Panginoon, ay ito po ay kanilang makamtan para sa buhay sa mga ito. Ganon din po ang iyong itinayong alipin na magpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo po siya, bigyan siya ng karunungan, ng lakas ng kanyang pangangatawan, Panginoon. May pahayag niya ang iyong mga salita, Panginoon. Sa amin din makikinig, tulungan mo kami na ang iyong Santong Espiritu ang kumilos sa bawat mga upang ang pakikinig namin ng iyong mga salita, Panginoon, ay magkaroon ng kapuluhan sa aming buhay, Panginoon. Naasahan namin ang iyong Santong Espiritu ang siyang ikilos at gagabay sa bawat isa. Pangalan ng Panginoon, ito pong aming samantalaan. Amen. Salamat po sa nakakalitang tema. Mother Church, and Santo Cristo. Kung hindi nakakalitan ng tema, siguro rin ang suggestion niya, Mother Church. Brother Ray, truth shall prevail. So we ask Brother Mari to authorize the team. Yan ang lumaba, Mother Church, and Santo Cristo. Parang Panginoon, ito ang tema na nalagay sa Kristo ng mga ministro. Una na dapat namin itigil ng Kristo. Sino ba ang iglesia sa ito? Ang mga Kristiyano. Kung kayo kumakaw sa Panginoon, at ako kumakaw sa Panginoon, kasama tayo sa iglesia ng Kristo. Lahat ng naligang sa mga Kristiyano
may kasama sa pamilya niya. Mga kapatid, ito lang ang naging sa ating pamilya. Spiritual. Wala na ba? Kung hindi tayo mag-iibigan, nakakapag wala na tayo sa pamilya. Nakakita na kayo ng pamilya na nagsuwala tayo. Hindi magandang tingnan, di ba? Naging wala yung ama, hindi na. Pati mga anak na dami, lalo na. Pag hindi po pamilya, hindi magandang tingnan. Ganun din sa iglesia mo. These are our only family. That's it for us. All the faith. Our part of the world. Hindi ba yung nakikita yun? Nasabi dito, inibig ni Kristo ang iglesia. Inibig ng Panginoon ang iglesia ng Diyos. Kaya nga sila Krus ng Kalbaryo para sa ating mga kakilala. Nabibigay pa natin ang kahalagahan natin sa Panginoon. Na dahil sa atin, siya'y namatay. Sapagkat kung walang katiyorin ito, di pastor sinasabi niya, ang iglesia ay nanggaling sa Kalbaryo. Sapagkat kung walang Kalbaryo, walang kaligtasan. Walang iglesia. Kaya mga kapatid, sino man tayo sa umaga ito, mahalaga tayo sa Panginoon. Amen. Hindi tayo mahalaga sa Kanya, hindi siya bibigyan ka ng buhay para sa atin. At gano'n na lang ang pag-ibig ng Panginoon. Paano at may papakita pag-ibig natin sa iglesia mo? Mamuhay tayo ayon sa kalawang ng Panginoon. Amen. Minsan may pang-ministro dito, ako yung active pang-ministro naman sa section, si Pastor Ganya. Nung may Bible study doon sa Lourdes, nung unang mga panahon ka, nagkakap ako. 19 bagong nagkakap ako, nasama ako. Nagkaroon ng discussion. Hindi internal security. Dahil bakit sila. Pero alam nyo, kung wala ang pastor, anong sinasabi niya? Kilala namin yan sa paligid. Si Pastor Lusong, mataas ang standard ng holiness niya na tinuturo. Kaya lang, hindi natin kaya ng sila. Na-appreciate dito. Alam nila, pag pumupunta ka, sa iglesia ng Kusara, kaya na, ang tinuturo dito, mabaan natin ang buhay. Kaya kung yung kasama sa pamilya ng Diyos, mamuhay tayo na may kawalaan. Upang may pag-itaralin ang pag-ibig natin. Sa abogado, may isip ko dyan. Pero hindi naman ang kailang magkakilala. Ang alam nila, inakit sa Quran, inakit sa pagkasungsod ko ng araw, sa lakayang subdivision. Alam nila, ang mga ministro nito lang tuturo ng tungkol sa kawalan. Nga may bago talaga sa Panginoon, ilan lang. Hindi mo siya ang marami. Kasi ito, bahay ni Pastor. Yung ilalim, yung sala niya, diretso kusina, yan ang panambahan. Pero dahil sa pag-ibig sa iglesia ng Diyos, lumunang na. Dahil sa pag-ibig ng isang tao sa iglesia ng Diyos, lumunang ang gawa ng Panginoon. Then, kung tayo kaya ay may ganong pag-ibig sa iglesia na tulad ng pinakitang halimbawa ng ating mga pastor, gaano kaya ang inaalago ng iglesia? Ang Panginoon kumikilos siya pag nakita niya sa ating buhay, sa mga kasama sa iglesia ng Diyos, yung pag-ibig natin sa gawa ng pag-ibig natin sa iglesia. Kung talaga inyong ipakita sa harapan ng iglesia ang inyong pag-ibig natin sa iglesia. Ganun din sa ating Panginoon, makikilala nila kayo ang sumalagad kung kayo'y nag-iibigan. Bakit yan ang tayo sa iglesia ng Diyos? Ibigin natin. Pag inibigan sa isa, magkakaroon ng unity. Hindi magkakaroon ng division. Mananatiling pagkakaisa. Walang nagpamalakasan. Walang nagpamalaki. Walang nagkakasin marunong. Siya magaling. Lahat nagpapakababa. Lahat. Sa pagkaka-iglesia ng gusto Panginoon, hindi tawag sa dito. So we honor yung mga nagpapagod sa atin, yung mga nakulong natin. Sila din ang pastor.
sila Kuya Ray, may bago sila Prado mo, mga nawasan. Pero hindi sila ang nagtayo ng education. Sila yung manggagawa ng Panginoon na ginamit upang may palagahan ng Panginoon. Kapatid, sinasabi ng Banal na Kasulatan, kailangan pagpakita natin ang pagkamakita ng Panginoon. Huwag natin hayaan na magkaroon ng division sa ating kalagitnaan. Pag nakita natin mayroon isa, dalawa, na kanilang kaisipan, kanilang ginagawa. Tandaan nyo, ang Biblia, hindi sila nagmamahal sa gawa. Doon sa verse 2, sinakita rin ko yung araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpupulot-pulot lang ginamit sa bahay-bahay nagsisipan sila ng ganang pagkain na may dala na may kakaparan. So meron silang matibay na pagkakaisa. Sama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na may dala at kakaparan. Kung tayo sama-sama sa pagkakaisa, may kagalangan, may kakaparan tayo. Yan ang unang Kristiyano. May katapatan, may kagalangan sa ang puso. Sila nagkakaisa sa Espiritu ng Tuhan. Yung ang sinasabi ng Panginoon, ang hinahanap niya, yung mga sumasama sa Espiritu ng Tuhan, ganyan ang Panginoon. Kaya tayo lahat ito, kung tayo nagkakaisa na may kagalangan sa kapatan ng ating puso, makikita natin yung Diyos gagawa sa mga tayo. Initin natin yung tayo sa Panginoon, managin tayo. Amen. Kapatid, yung pagkakaisa natin subok yan, pagkawa siya ang problema. May mga pagsubok sa church. Yung sa Acts chapter 15, verse 22, nagkaroon ng problem. Gusto ng mga Jew, yung mga Gentile na tumanong sa kong, patuloy sila. Pero nagkaroon ng pag-usap. At so yung mga ministro ay nagsalita na, lahat ay tumangalo, lahat ay nagpapakot. Kaya hindi nagkaroon ng pagkakapapakot. Mga kapag talagang dumarating, ang diablo may galang. Dumarating ang problema, dumarating ang pagsubok, maging sa loob ng iglesia. Pero kung tayo matibay na nagkakaisa sa pag-ibig, hindi tayo mawawala, hindi tayo magkakawala. Kaya mga kapatid, sinabi rito, ibigin natin ang iglesia gaya ng Kristo na ibigin. Ang iglesia sa binubenda ng sarili tayo. Amen. Ay, ba natin tugunan yung pag-ibig ng Diyos? Iniibig na tayo. Tayo ang iglesia ng Diyos eh. Ibinigay ng kanyang sarili. Dahil sa atin. Kaya rin ba natin ibigay ang ating buhay sa Panginoon? Dahil sa ating pag-ibig sa Kanya. Yan ang sinasabi mo, yan ang hapon sa atin. Iniibig ni Kristo ng iglesia. Ibinigay ang kanyang buhay. Para nito. Kaya ibigay natin ang ating buhay. Mga kapatid, kailangan natin ngayon ang mga kasama sa iglesia ng Diyos na nagmamahal sa Panginoon. Iniibig ang bawat membro sa iglesia ng Diyos at iniibig ang gawain ng Panginoon. Sa Acts chapter 2, 44-45, pag binasa natin yun, makikita natin, silang lahat nagsambalan nagkakatito, dahil ng pag-aaral sa kalahanan. Sumali ka lang may pagkakaisa. Talagang ibinibigyan nila lahat sa Panginoon, sa paglilingkod, sa pag-aayuno, sa panalangin, maging sa kanilang mga pangailangan nila, ibinibigyan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan mo ito ng magkagawa sa kanyang iglesia. Sino ba pinigyan ng Panginoon? Ayaw. Yung mga nalit at mga kapatid. Alam ako yung bago sa Panginoon, 1980, 16 years old ako. Ilang taon na ako sa Panginoon. Kasi brother ko, 24 hindi mga 20 years na sa Panginoon, 15 years old ako sa Panginoon. 42 na ako ngayon. Salamat sa Panginoon, hindi ko maninisip ko na mangarap, kabataan bago sa Panginoon. Ganyan din ang nakikita ko sa inyo mga kabataan.
kayo sa Panginoon. Pero isipin nyo, yung mga kabataan noon, tulad namin, ngayon, ministro ng kabataan namin. Kami tatanda, wala na. Yung mga kabataan ngayon, sila naman ang papalik, di ba? Kayo naman ang magiging ministro. Pag-ikas ng 10-20 taon, kayo naman. Ang ministro sa iglesia ng Diyos. Pero kapag hindi concentrate na natin buhay sa Panginoon, hindi natin inibig ang Panginoon sa ating buhay, hindi natin inibig ang iglesia ang gawain ng Panginoon, sino magpapatuloy? Alam ka naman yung matanda, babata. Kaya, sana nakita nyo, meron may vision sa inyong buhay. Kaya kabataan kayo, sa susunod na panahon, manggagawa kayo. Yung manggagawa ng Panginoon na yan, kinakailangan maging matibay sa pananampalataya. Kapag mga kapatid, kayo ang inaasahan ko. Kaya ang iglesia mo, ipalalangin mo ang iglesia mo. Palalangin niyo mga ministro. Kaya ano yung mga ministro sa iglesia mo? Madala, hindi naman sila nagkakalita. Pero may mga pamilya rin yan, di ba? May mga pangailangan sa buhay. Doon sila narinig na, tulungan niyo naman kami. Hindi. Hindi mo sila marinig. Kasi sa kanila, pag iningin sa Panginoon, pagtawag niya sa Panginoon. Mahirap man, o mahusay ang buhay, dahil na rin calling mo, maglingkod sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Ipanalangin mo ang ministro ng Panginoon. Nalalong bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan at encouragement na magpatuloy sa Panginoon. Ano ba ang encouragement sa mga ministro? Pag yung mga membro, lalo mga kabataan, nakikita na active. Pagpas ka mo, tuwan-tuwa siya. Pag nalapit na yung mga yasin ko, sabi niya, sila ang nagbigay ng kalalaki. Kapangin niya. Dito, sinabi niya, nung tayo tayo kanina, hindi ko na masyado babanggitin at nabalog na lang lahat. Pero nabanggit kasi mga lalaki, hindi nyo ang mga tao. Kanya, tama-tama kita ito natin. Yung iba, sabi kang nagmamadali. Hindi ka kang nagmamadali ng anak. 28 anos na ako ng matito. Pinasalaw, 29. Kasi kaya may plano sa buhay, di ba? Ang mga masasabi ko, kung magkakaroon pang nila, ito 28, 30 ako nakakasama. Ayaw ko naman pag nagkasama, dadalhin ko sa nanay ko. Sila ng pamanahin, di ba? Trabaho, aral, paglilingkod sa Panginoon. Trabaho, paglilingkod sa Panginoon. Diba? Yung mga kailangan ko na palagi, dapat na ako na paglilingkod sa Panginoon. Sa Panginoon, hindi na kayo ibigin. Hindi ba nagmamadali? Kaya kung minsan natalapak. Yan ang hindi kalooban ng Panginoon. Paglingkod kayo sa Panginoon, hindi niya kayo pagpupulang. Kailangan natin panalangin ng iglesia ng Diyos. Yan ang buhay ng iglesia. Noong Acts chapter 1:5, si Peter, nang siya'y makulong, hindi ko pinaka-distansya ako. Tinutong sa Pedro, papatay yung iglesia. Pero ang sinasabi niya, ang iglesia'y malinas tumalangin. Para sa kanya. At sa'yo nilabas sa Panginoon mula sa bilang buwan. Nakita niya yung power ng prayer na nagkakaita. Nakilos nila ang Panginoon upang gumawa ang Panginoon milagro at mailabas si Pedro sa bilang buwan. Amen. Paano niya yung dahil sa nagkalit sa silang dumalangin ng pusok ng dami para kay Pedro hanggang buwan. Kung sa may pagkukulang tayo sa mga ministro, diba? Pero alam nyo, ang pinamagandang consolation, yung nagpapatuloy kayo, active kayo sa Panginoon, sulit na yan. Sulit na yan. Pag nagpapatuloy kayo sa Panginoon, kaya kapatid, malaki ang nagagawa ng Panginoon. Dati nakasabi si Martin Luther, 3 hours a day, gumagala na siya. Pray siya. At ano nangyari? Ginamit siya ng Panginoon para yung dark ages ay mawala. Gano'n ang dark ages? 1,260 years. Isang tao ginamit ng Panginoon dahil sa siya gumadalangin 3 hours a day.
Ginamit siya pa, no? Parang may pangalan ng justification by faith. Doon nagpasimula, maituro ang tungkol sa kalikasan. Doon lumabas yung ibig na sa panahon ni nagsimula sa panahon ni Martin. Dahil sa panahon, mga kapatid, para ng Panginoon, tayo mahalaga sa Kanya. Bagang tayo lupa lang. Sabi natin sa isang awit, ang Panginoon, He is the Father, we are the Son. Kailangan siya makikita sa buhay natin. Roma, ano ba? Sakta lang yun. Kami rin pwede pang sabihin ng lupa sa kapapalo. Kami pwede pang sabihin ng lupa sa kapapalo. Gawin mo kung ganito. Ha? 9.21. O wala naman ang Panginoon na kung silang magpabalyo upang gawin sa isalamang impak kung saan sila pinagpuri at ang sa kaiya. Ang Panginoon siyang magpabalyo. Tayo lupa lang. Siyang lupa lang sa atin. Gusto niya imog tayo sa gusto niya makinali sa atin. Para sa atin yung mabuti. Diba? Romans 8:28. Lahat ng bagay na kakalat ng lumago at pero kung hindi ka susunod sa Panginoon, alam nga po, pag ginagawa ng Father, nakakita ko minsan. Pag maayos yung pagkakamata, madaling mo kung anong gusto niya. Pero kung matigas, yung masyado ng bata, nababali. Nababali po, hindi nagiging base, hindi nagiging banga. Ano pag matigas ang ating kalooban at puso? Ayaw natin pamod sa Panginoon, mababali tayo, mawawala tayo. Kailangan natin ngayon na mga Kristiyano na makapagkumbaba. Madaling, pag nakita na may pangangailangan sa Panginoon, madaling na ilapit sa kanilang buhay sa Panginoon. Sa pagkakibig natin, maging malinis at magmasa ako siya sa paglilipod dito sa lupa at sa buhay ng Panginoon. Kapag ang Panginoon tumatawag ng mga gawa, workers sa kanyang church, sinabi ng Panginoon, magsipahin kayo sa buong sanlibutan, yung mga alimang sa lahat ng Diyos. Kung hindi, yan ang utos ng Panginoon sa Iglesia. Yung ministry, ibinigay ng Diyos sa church. Kaya, yung kasama sa Iglesia ng Diyos, ang ating trabaho, ipangaral ang sarili ng Panginoon. Kaya sa chapter 9, verse 7, nang makikita ng Panginoon, yung mga tao na sila nangahapit, na dahil mga pupa na mga pastor, anong sinabi niya? Idalangin mo sa Panginoon ng aanihin na magpadala ka ng maraming mga regalo. Sa pagkakagawa ng marami ang aanihin, para pagkakaroon sa mga regalo. Lalo sa mga ministro, kahapon, nagsalita. Pati kung pamitin namin sa akin. Anong sinasabi nila? Pamakain lang ang hinihingi nila. Pamakain lang. Panggasolina lang. Marinig ka ako, pesos lang. Panggasolina, kapag kapagawaan. Pero tingnan mo, hirap yung ministro, gusto pa rin pumunta. Panggasolina. Isa panggasolina lang. 200 pesos para makapunta sa babae. Nakikita niyo ba yun? Pero sabihin, mga ministro maghirap din. 60 pesos, 200 pesos, pagpunta sa gawain, panggasolina lang. Pero makikita mo, kahit ibig sabihin, hirap sila sa buhay. Pero kahit hirap, gusto pa rin nilang pumunta. Kaya ano nila, kaunting panggasolina para lang. Pero sabihin, alagang yung culture ng paglilingkod sa Panginoon, alagang nakuha natin. Yung talagang yung sa ating mahal na gusto, yung paglilingkod sa Panginoon, na kahit walang sweldo, walang rawat, paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, yun ang naging ugali natin sa Panginoon. Talagang maglilingkod sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon. Walang pera. Amen. Kaya mga kapatid, mag-ikot tayo. Kailangan na tayo division, explanation nyo. At saan namin dito ngayon. Yung mga kapatid sinasabi na lalala ang gawain mo. Yan ang sinasabi ko.
So, ako unang dumagawa ako ng 30 eh. Diba? Ilan na, tagaan ako, parang, na. Ang hirap naman, Mr. Ross lang at si Mr. Brenda. Pero kasama sila lumakit ako ng sila naman. Hindi sila, member. Dahil wala ka naman yung relation ko tayo. Lampik ko, meron na eh. So yun lang. Ano sabi ko sa lumakas ang salita ng Panginoon, nakarating hanggang Mindanao. Kahit wala tayong pera, dahil ang mga kapatid, mayroon silang pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Sa kapatid ang ministro na ko sa gawain ng Panginoon, nang walang sweldo, walang lawan. Madalas sariling gusto. Pag hindi na kaya kailangan pag-sumikat, wala na. Kahit kuminsan para sa pamilya, ibibigay pa para sa gawain ng Panginoon, para matulitan. Nakikita ba natin nun, lalo na kayo mga kabataan? Yung mga sakripisyo ng mga mahal ko ngayon, ganyan ang nakikita natin bawat sa mga tao sa atin. At sana ganun din ang makikita ng Panginoon sa inyo. Sa inyong buwan. Sa pagganap ng Panginoon, kailangan magsakripisyo, sabi natin, kailangan magsakripisyo. Brother Bernie. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa Lucas 9:23, diba? Sino ang sarili siguro sa akin? Kandihan niya lang ang sarili. Pagkain niya kanyang puso sa araw-araw at sumunod sa akin. Pwede ka makapagpilipod sa Panginoon. Kailangan talaga, dedicated ka sa Panginoon. Kung hindi ka dedicated sa Panginoon, mawawala ka. Salamat sa Panginoon. Napakahalaga ng Iglesia. Sana, nakakalaga natin pa mga ibang ministro, nakita ko ang buhay nila talaga. Paglilingkod sa Iglesia. Maraming mga ministro, tayo nakita ang buhay talagang paglilingkod sa Panginoon. Kahit sarap sa maraming bagay, mayaman sa paglilingkod sa Panginoon. Meron silang soul burden. Alam ang pinapaka nila, gawain mo mo. Kano tayo natin ito, makisama tayo sa pagpasang sa gawain ng Panginoon. Tumulong tayo sa gawain ng mga natin magagawa. Magpasto, mag-imbitan, sumama sa mga Bible study, tumawid, magpanalangin ng gawain ng Panginoon, mga ministro, magbigay ng tulong kung mayroon. At mga kapatid, ang gawain ito, hindi lang gawain ng mga gawain ng mga ako nagpapasalamat sa Panginoon na lumaki ako, nakita ko, nagkailan na marami na mga sa gawain. Kung sa hari, chapter 1, at sa hari, chapter 2, mababasa nyo doon, sinasabi ng propeta, nang sila ipabalikin from Babylon na, nang sila ipabalikin, upang muling tayo yung world of Israel. Ano nangyari? Nung dumating sila ron, kanya-kanya silang tayo ng bahay, gawa ng bukiling, nakakalimutan nila yung kanilang vision. Nang kanilang pagpunta ron, ay, hindi itayo yung world. Yung panahon. Kaya sinabi ko ang panahon ba kayo ng pagpatay ng bahay? Hindi ba tayo na marito upang gawin muli ang sisi ng Panginoon? Ang Lord sa Panginoon. Pero nangyari, o kanya-kanya ng buhay. Ganun ba sa Iglesia ng Panginoon? Ay, mga kapatid. Sa Iglesia ng sama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. Purong-purong tayo. Ang design ng Panginoon, ang Iglesia ng kakaisa, sama-sama, purong-purong sa paggawa. Sa gawa ng Panginoon. Hindi mawala, hindi ka kanya. Hindi ka kanya buhay dito. Iisa tayo sa pamilya. Wala na naman. Kaya tayo mga naroon ito na sinatnan ng liwanag ng salita ng Panginoon. Nalaman natin na kanya mag-opa ng doktrina ng Panginoon, mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Sabagat mga kapatid, may mga kalaban din tayo. Anong mga kalaban natin?
ang kalibutan ito. Ang mga sektanot ngayon, tularan natin ang unang stage. Yung unang stage talagang converted sila. Yung person, stage talagang nakita sila. Kaya sa buhay, makakita talagang ligtas sila. Nagpapasok sila. Nagkaroon ng Panginoon. Bakit ikaw sa kalamuan? Talagang ligtas. Hindi ka gumagawa ng kesalanan. Meron bang natin ito na gumagawa na sa'yo? Nakakalaman ka? Hindi ka makakita sa iglesia. Tanggapin mo ang Panginoon. Magsisitayin mo na yung kasalanan. Tubaw may makasama sa iglesia. Pero bang lalo na hindi pa ibigay na lubusan na nagpuwi sa Panginoon? Ang unang, ang iglesia ng Diyos talagang ano yan? Consecrated church. Kasi sa Panginoon yan. Alam mo, pag hindi consecrated ang buhay mo, mawawala ka sa iglesia. Kasi ang iglesia ng Diyos sa kabuhay. Talagang consecrated sa Panginoon. Maraming taong darating, tatanggap, mawawala. Pero iglesia Diyos mananatili. Hindi mawawala yan. Kaya mga kapatid, kailangan i-consecrate ang Diyos. Pero mga nangyari mo na kumitang mainit ka, malamig ka sa pag-iisip sa Panginoon. At yung iba, pag convention mainit, pag naging ng summer, mainit ka, mainit ka, kasi may seminar din dito, di ba? Matutulong sa kabataan mo. Kung may pagkakataon ka, kaya dito. Para yung mainit sa convention, dala-dala ang bansa, summer. Dahil init sa summer, sa pag-aaral nito, madala rin hanggang doon sa convention. Hindi yung pagdating ng West Season, nalalas tayo. Sa lang iisipin niya, hindi namin lubos na hindi. Pag-consecrated lifestyle, hanggang mahama. Pero dahil sinasabi ng Panginoon, pastor noon, the-greatest advice rin. Paano sasabihin, inisip mo parang kamatayan? Ikaw din ba, hindi mo masok? Hindi mo masok yung pagdalo sa gawain ng Panginoon, panalangin, pakikisama sa gawain ng Panginoon. Paano sasabihin, kaya mo ibigay mo ito sa Panginoon? Mga kapatid, iisa lang ang pananampalataya. Gusto mo mga kapatid? Wala kang iba? Sa mga sekta na reliyon, you can join the church, mga sekta. Pero sa iglesia ng Diyos, yung salvation. Mga kapatid, maayon na nga nagtuturo ng kayo. Sa iglesia ng Diyos lang nababasugan ng mga tao, na iglesia hindi pinapasukan, hindi pinasamahan. Ang kailangan malis na sa kasalanan. Tanggapin ng Panginoon, maalis ka sa kasalanan, idadagdag ka ng Panginoon sa kanyang iglesia. Amen. Yan na ang tanging kailang parang tumabilang sa iglesia ng Diyos walang iba. At ang iglesia ng Diyos ang tingnan mo lahat ng sekta na lang sinasabi nila, o pasok ka rito, magtama ka rito, para mapabilang ka. Hindi yung iglesia. Hindi mo nakikita yung napakaraming pribileyo na nakakama kayo sa pamilya mo. Sa tunay na pananampalataya. Huwag natin hayaan hindi mawala. Huwag natin hayaan hindi magbago. Ang mga doktrina ng kabanalan, ng modesty, ng tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pagpapawalan, ng divine healing. Yan ang major doktrina ng iglesia ng Diyos. Huwag natin hayaan niya rin mawala. Pag may isang nawala dyan, unti-unti patitiba. Kasabi na rin, Pastor, yung mga doctrine sa iglesia para wala sa Diyos sa inyo. Pag yung isang tayo, bumagsak na, papasok ng kalaman. Lagi yung sinasabi ng mga nanggaling sa Church of the Nantay, ang galing sa Lord. Modesty, mahabang buhok, hindi nagpapatulan, mahabang damit. Pero may dumating na missionary, galing Amerika. Ang asawa niya, putol ang buhok, narinig ang buhok. Nakakita ng mga kabataan, ginaya. Tapos, ginayagan sa ipagalaran. Kinontra yung pastor. Sabi nila sa kanya, hindi, kailangan daw yun para maraming makakarap na yung ipon.
Sabi, hindi po pwede yan. Kailan doktrina, kabahan lang mo si Manatili. Yes. Ano nangyari? Ano sabi sa kanya? You are out of your mind. Wala ka isip, wala ka katinuan para naman. Pero mga kapalitama, nanindigan sa kakabuhan ng kabahan at mula. Sapagkat yan ang pader ng Iglesia. Kaya mawala niya ako. Kaya, may mga sekta na pag nila sa Sunday, mga kawalan na. Pero pagdating sa pang-araw-araw ng buhay, wala. Sa Iglesia, araw-araw tayo Kristiyano. Sunday to Monday, Kristiyano tayo. Sa buhay, paayos ng buhay natin. Hindi tayo nabubuhay sa ibang tao. Nabubuhay tayo para sa Panginoon. Hindi mahal ang sasabihin ng tao sa'yo. Ang mahal ang sasabihin ng Panginoon. Doon tayo mananamot, mga kapatid. Hindi tayo sa. Kasi kung ikukumpir ang buhay mo sa iba, marami kang silang pagkakamali ng iba. Madalas, kung kakulangan natin, hindi natin makita. Pero pag inisip natin, hanap tayo sa Panginoon, hindi sa tao, madali natin makita yung Panginoon natin. Kaya mga unang mga Kristiyano, pagkaan sa Iglesia ko, meron silang malinis na. Hindi sila nakikiayon sa masamang salikutan ito. Ito ang sinasabi sa Chapter 1, ano sinasabi yan? Ihangkong ninyo, panawag ko sa inyo mga alang sa kabalan, na inyong iharap ang inyong mga katawan na hayop mo hayop. Balang nakakaya sa Diyos, kasi ninyo palang batang pagkakot. At huwag kayo magsiayos sa liputan ito. Huwag kayo mag-iba ng pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya at bubus na program mo. Praise the Lord. Sa English na transform by the renewal of your mind. Pero pag nabusan mo yan doon mo sa Panginoon, nababago ka na pati sa loob sa buhay. Yung layunin mo sa buhay, nababago na sesento sa Panginoon. Ang Panginoon na pangalan mo lang. Nag-aaral ka, nag-aaral ka pa rin. Nagtatrabaho ka pa rin. Pero ang pangalan sa buhay mo, mag-lingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yung mga unang mga Kristiyano, kung tawagin sila anti-social, sabi yung pastor ng atin. Sila nagsasama sa pagpunta. Alam ko, hindi naman nagtatrabaho, may ano niya, may mga pastor, may mga sa school, may mga Christmas party, Christmas ball,